Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 5, 2025. 154 days to go para po muling masampahan ng kaso o ng impeachment complaint ito pong si Vice President Sara Duterte kung hindi magtatagumpay. Ang motion for reconsideration na ngayon ay natutulog diyan po sa Korte Suprema. Ito po ay inihain ng House of Representatives. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin, patuloy ito pong tinaguriang Queen of Flood Control Projects na si Sara Diskaya. Nagmamayari po ito ng, ayon mismo sa kanya, 9 na kumpanya ng construction na nakakakuha po ng mga proyekto sa ating gobyerno. Pero talagang malakas yata ang loob ng kumpanya po na ito sapagkat kahit proyekto po ng ating First Lady na si Lisa Araneta Marcos ay tinalo pa. Kakaiba talaga. Ganito po kagarapal at napakalakas ng loob ng kumpanya na ito. Pero First Lady, yung kanyang proyekto, tataluhin mo. Parang ang binabangga mo na talaga rito, direkta ang Pangulo ng Pilipinas Anyway, bago tayo magpatuloy, wag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa sapagkat malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito po ang balita. Panoorin po natin. Film Heritage Building. Yes, itong building na to, ang tawag dito yung Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At syempre, alam niyo naman, ang First Lady, talaga ang puso niya, advokasya niya, para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino, gawa ng Pilipino. Pero, itong building na to, instead na ngayon dapat ito-turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025. Grabe, no? Tapos na dapat. Napakalaking ambag sana niyan sa larangan po ng ating sining at kultura. Biruin mo sa nanais ng ating First Lady na mapaunlad ang larangan na yan, ipinagkatiwala sa ating ilalim ng mga departamento, Perhaps Department of Public Works and Highways na naman ito. And ang masakit na katotohanan, ang kinuha na naman na kumpanya, isa sa pag-aari nito pong Diskaya family. Tuloy po natin ang pakikinig kay Undersecretary Claire Castro. Makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Great Pacific and General Contractors Incorporated. Isa po ito sa mga pinangalanan ng ating Pangulo na kabilang sa 15 top contractor na nakakuha po ng flood control projects. At mukhang tip of the iceberg pa lamang ito mga tol. Baka hindi lamang itong proyekto ni Attorney Lisa Marcos ang tinalo nito. Baka marami pa pong mga proyekto sa ating gobyerno ang hinawakan ng isa sa mga kumpanya nitong si Sara Diskaya. Sa pagpapatuloy ng ating live streaming mamaya, aalamin din po natin yung iba pang mga impormasyon katulad po ng mga katanungan na may kinalaman ba ang Diskaya, si Sara mismo, sa dating mayor namin dito sa Pasig City. Tapos pupuntahan din po natin yung kaugnayan di umano ng mga Diskaya sa mga kumpanya ng kamag-anak ng ating senador na si Senator Bongo. Isa-isahin po natin yan mamaya sa tulong po ng mga dokumentaryo at mga balita na makakalap po natin sa mainstream media. Isa ito sa mga korporasyon ng mga Diskaya. Bakit po siya nakakadismaya? Makikita po natin mamaya, ituturo po kayo, ipapakita natin, nakita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pag tulo ng tubig ulan, diretso sa kalsada, lahat ng taong dadaan, pwedeng mabasa. So, hindi lang po yan, marami pa po. Makikita niyo po, may mga water leaks na po, mamaya pag nakita niyo po yan. So, yun po. At hindi pa po ito talagang natatapos. Makikita niyo po lahat mamaya kung bakit nakakadismaya, bakit mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga Diskaya. Yes. Paano po natin may habol pa tayo? Definitely, kasi kung mapapakita talaga natin, ito makikita naman natin kung bakit nagkaganito, kung wala silang valid reason, kung bakit hindi nila ito na i-turn over ng tama at naaayos sa kontrata, pwede sila makasuhan unang-una, civil liability, meron to. Diba? Kung meron makikitang panloloko, hindi maikakaila na pwede sila makasuhan ng estafa. Okay. Lumalabas po dito. Katulad po ng narinig natin, either civil liability or kung may panloloko, estafa. Pero
Mga mahihinang kaso po yan. Sana talaga mas laliman pa ang investigasyon para kahit paano mas kumbaga seryosong paglabag sa batas ang maihain. Kasi ang estapa actually naaareglo pa nga yan eh. Sana yung talagang tiyak ang pagkakakulong. Dito yung revised contract amount is 107,983,128.81. So, gusto ko lang mapasabi sa inyo, ang kontratang ito, yung contractor dito, hindi lang pang baha, pang building pa. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo dito. Under DPWH? Yes, ang kontrata is under DPWH. Yes, oo. Nung kinausap niya kami dito, talagang siya mismo ay talagang dismayado. Kasi ang first lady kasi, pag gusto niya ng trabaho, dapat maayos. Dahil hindi naman ito tinitipid, tama naman yung sa bidding. So, dapat ayusin ang trabaho. Kapag nakipagkontrata ka, huwag ka... ang masaklap sa bidding, alam nyo ba mga tol, di ba napakinggan natin sa Senado, no? Sa Senate hearing. Ang nagbibidding o ang mga lumalahok sa mga bidding, mga kumpanya rin itong si Sara Diskaya. Kaya nga nung tinanong siya ni Senator Jinggoy Estrada, di ba? Sino-sino ba yung mga lumalahok sa bidding? Di ba mga kumpanya nyo? Kung mga kumpanya nyo ang lumalahok sa bidding, sino mananalo? Di kumpanya mo, sagot ni Sara, opo. Di ba? Kaya lokohan po yung nangyari talaga. Nakukuha na maraming kontrata kung di mo rin kayang tapusin. New building, lumalabas. Oo. Yes. Hindi lang ito ang non-flood control na may Katulad nito, ngayon lang na-discover. Actually, binibisita kasi ito ni First Lady eh. Kaya nalaman niya na itong Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, mga diskaya talaga. Mas lalo siya na-dismaya. Criselda Apare, maraming salamat po sa inyong super sticker. Hindi lang ito. Most probably, kaya kailangan talaga natin tignan lahat-lahat kung ano mga naging proyekto sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. And at the same time, tingin ko, hindi lang ito. Kahit yung mga nakaraang panahon. Alam niyo, ang maganda lang ngayon dito sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inuumpisahan niya sa kanyang sariling bakuran. Kasi hindi nga naman maganda kung ang iimbestigahan kagad dito ang nakaraang administrasyon, di ba? Dapat maimbestigahan muna lahat ng mga irregularidad, korupsyon sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos pag ayos na yan, unti-unti na pong tingnan. O kung pwede, pagsabayin na nga eh. Pero syempre, kasi pag pinagsasabay, lumalabas na parang pamumulitika lamang ang nangyayari. Kaya dapat unahin ang lahat ng mga kagaguhan na pinaggagawa. At ako'y naniniwala dito mga tol, hindi po ito kayang gawin ng Diskaya Constructions Companies lamang, kasabwat yung mga DPWH public official. Meron po talagang kasabwat dito ng mga mambabatas. At sana yung mga mambabatas na yan ang isa sa mga makasuhan. Pwede ba, obligado ba silang ayusin yung mga nakita natin ang problema? Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa at lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. At tingin natin ganyan ang mangyayari dyan. No? Haharap at haharap talaga yan sa kaso. Kung titingnan po ninyo ang kwento ng Diskaya, akala mo talagang from rags to riches eh. No? Akala mo fairy tale. Para kang nanonood ng pelikula na baon na baon sa pagkakautang ng mga ito noon. Pero tingnan mo dahil sa pagsisikap nila, pala kuno, naging bilyonarya. Balikan po natin ang kwento nila sa pamamagitan po ng balita mula po dito sa Billionario News Channel. Tinaguri ang flood control queen ngayon ng government contractor na si Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng investigasyon sa flood control scandal? Balikan natin sa agenda report ni Hannah T. Good or bad publicity is still publicity. So, nagkakaroon na lang kasi kung bad man siya, makikilala kami. People become more curious kung sino ba yan talagang Sara na yan or si Jeremy na yan. Kung good publicity, di maganda din. Ayun sa lang nakikilala kami.
Nasilip ang marangyang buhay ni Sara at Curly Discaya matapos ang series of interviews ng ilang veteranong journalists sa kanila. Ang clip na ito galing sa October 2024 interview ng aming desk editor na si Francis Folve. Pero ang mas nag-viral ang pag-flex nila ng kanilang yaman, partikular ang satamakmak na luxury cars. These are the ginagamit ko talaga when we go out sa mga... Ang pagsample ng British accent ni Sara na una nang sinabing tumira siya sa UK noong kabataan niya. English. I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English accent. Ang tila public admission niya sa pagpasok sa DPWH projects, kaya raw sila nakaangat sa buhay. Ang interviews naging daan para ungkatin ng netizens ang kanilang background. Mapa-memes, serious posts o satirical captions ng mga artista, hindi natahimik ang issue sa mga Diskaya. Kalaunan, uminit pa nga sa mata ng taong bayan ang lifestyle ng tinaguriang Nepo Babies. Halong galit, puot at pagkalungkot ang naramdaman ng netizens dahil dito. Kasunod niyan, Oy, hindi lamang po Nepo Babies ang nai-issue ngayon. Alam nyo ba na meron pong Nepo wife na tinatawag pero pumapalag po dito ang isa sa mga kaibigan ng uncle ng Nepo wife di umano. Ang tinutukoy po natin ay ito pong si Heart Evangelista. Kumakalat kasi yung katagang Nepo wife dahil nga po nauugnay ngayon yung kanyang asawa na si Senate President Chis Escudero dito po sa mga kontrobersiya na ito. Ayon nga po dito sa pambansang chismoso, si Christian Gasa, sana makita ko yung page niya. Ito, may mga post siya rito Basahin po natin yung mga post niya. Pero patungkol dito sa Nepo wife di umano Kaya pala pa-social na lang sa Europe. Hindi niya naman pinangalanan, pero simbolong heart ang nakalagay. Kasi yung mister niya, tumanggap ng 100 milyong piso mula sa sindikato ng flood control projects. Pahayag po yan ni Christian Albert Gasa. Tapos dito po, inaantabayanan tuloy ng marami ding mga chismoso. Isa na ako dun. Pagka-vlogger ka, magiging chismoso ka rin Pero, yung pagiging chismoso ni Top 1 ay paggangalap lamang ng impormasyon. Dito naman sa ating programa, lahat naman po ng mga sinasabi natin ay nakabase sa mainstream media at saka syempre kung meron mang mga chismis, binabasa lamang natin sa mga personalidad na nagkakalat po nito katulad nitong si Christian Albert Gasa. Ayon po sa kanya, ang na-highlight sa media ngayon ay yung 31 billion pesos flood control contracts ng mga Diskaya from 2022 to 2025. Natabunan na yung 100 bilyones na kontrata nila under Build program from 2016 to 2021. Magtataka ka na lang kung totoo na Duterte family talaga ang backer nila, bakit hanggang pagtawid sa Marcos administration ay nakaplastada pa rin sila? At ito yung chismis dito mga tol. At inaantabayanan ko ang live niya kasi may sinasabi siya ritong ibang political na pamilya. The truth is, wala sa dalawang pamilya ang kapangyarihan nila. The rise to power of the Diskayas was orchestrated by one political family who controls the government construction syndicate of the Philippines. Ayan ang ichichika niya sa atin sa susunod niya daw na Facebook Live. Pero balik tayo sa Nepo wife. May pumapalag po dito mga tol. Si Ramon Tulfo pumapalag. Pumapalag siya, wag daw idamay si Heart Evangelista. Sabi niya, leave her alone. Sabi ni Ramon Tulfo. Heart Evangelista is a billionaire in her own right as she comes from the wealthy Ongpangco clan that owns the Vario Fiesta chain of restaurants. Before she got married to Chis Escudero, Heart was earning oodles and oodles of money as a movie actress and influencer. The money she spends is her own, not Chis. I should know. I'm a friend of her uncle, Rod Ongpangco. Kaya nasa sa inyo na yan kung kayo po ba'y maniniwala sa mga kumakalat na impormasyon na tinaguri ang Nepo wife daw po itong si Heart Evangelista. Balik po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Malang na sa hot seat si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa references ng mga senador ang naging interviews. Dito na rin tinanggi ni Sara ang pagkayaman dahil sa DPWH. They spliced the video
that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, in-splice daw po yung video. Pero kung pinanood nyo po yung interview ni Julius Babaw sa kanya, parang hindi naman po splice yung pagkakasabi niya na nagsimula talaga silang umangat nang nakakuha na po sila ng mga proyekto sa DPWH. Hindi na natin babalikan yung interview na yon, pero kung meron po kayong panahon at kung gusto nyo pong mainis, di panoorin nyo po ulit. Kasi doon po makikita yung pag-showcase ng kanilang kayamanan, partikular yung mga luxury cars na kanya pong ibinalandra sa interview na yon ni Julius Babaw. Katakot-takot na batikos ang inabot doon ni Julius Babaw. Pero sa totoo lang mga tol, dapat nga mapasalamatan pa natin si Julius Babaw. Kasi kung hindi po dahil sa interview na yon, baka na ipagtatanggi nitong si Sara Diskaya yung mga alegasyon sa kanya, partikular sa mga luxury cars na yan, na ngayon mahigit sa 20 dyan ay nasa Bureau of Customs custody na, no? Sinusuri na po ng Bureau of Customs kung ito po ba'y dumaan sa legal na proseso. Kaya tigilan na ang pambabash kay Julius Babaw dahil ang katotohanan ngayon, napakalaki ng naitulong ni Julius Babaw yung interview na yon sa mga kinakaharap ngayon na akusasyon nito pong si Sara Diskaya. Dito nga sa interview sa hearing na ito ng Senado, di niya maitanggi. O di ba kaya ka bumili ng, sabi ni Jinggoy, ng Rolls-Royce kasi nagustuhan mo yung payong nito? Di nakatanggi si Sara Diskaya. Kasi yun mismo yung sinabi niya sa programa ni Julius Babaw na kaya niya nagustuhan bumili dahil nakita niya yung payong. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Actor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo isang Rolls Royce dahil naganda ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Doon din na-discover ang luxury cars, binili pala sa isang car dealer na may issue sa smuggling. In less than a week, kinumpiska ng customs ang 12 luxury cars ng mga Diskaya. Tinanggi na rin ni Sara ang paggamit ng taxpayers' money para bilhin ang kanilang mga sasakyan. Pero hindi naniniwala ang isang senador dito. Sabi ni Senate Buryaban Committee Chair Rodante Marcoleta, taong bayan na raw ang bahalang humusga sa kanila. Matapos ang pagdinig, sinubukan ng aming team kumuha ng panayam mula kay Sara. Pero hindi ito nagpa-interview. Sa parehong araw kasi, lumitaw ang isang... Ito na. Yung sinasabing relasyon daw po ng mga Diskaya sa Eusebio family ang 3 dekada pong namuno dito po sa amin sa Pasig City. Untold Secrets of the Diskayas, no? Pakinggan pa natin patuloy ito. Very false column na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Eusebio ng Pasig City na namuno for around 3 decades. Batay sa column, maternal uncle daw ni Sara si dating Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Nakatulong daw ang mga Eusebio sa pagkuha ng mga proyekto sa lungsod. Pero tinanggi na rin ni Sara ang koneksyon sa mga Eusebio sa kasagsagan ng kampanya sa midterm polls. At kaugnay po ng nakalipas na halalan, meron pong dokumentaryong ginawa ang Rappler. Bakit tumakbo itong si Sara Diskaya sa nakaraang halalan bilang punong lungsod sana dito po sa amin sa Pasig City. Pero bago po natin puntahan yan, kaugnay po ng sinasabing relasyon ng Diskaya ni Sara sa mga Eusebio, balikan po natin yung post ni Morning Coffee Tots na malamang sa malamang humango din po ito ng impormasyon doon po sa napanood natin na balita ng Vera Files. Basahin po natin ito pong post niya kaugnay po ng relationship na yan. Sabi po dito, Sara Diskaya is a Eusebio. No wonder. I do not know kung ano po ang ibig sabihin ng AGB. Now, Morning Coffee Tots, 3 hours ago po ito, topic requested, Sara Diskaya and the Eusebio Dynasty. A follower asked me, si Morning Coffee Tots ang tinutukoy po natin dito, what is the real relationship of Sara Diskaya with the Eusebios? I'll admit I've been curious about this too. According to Vera Files, Sara Cruz Diskaya's maternal uncle is Vicente Enteng P. Eusebio. Basahin na nga natin direkta yung post ng Vera Files tungkol po dito. Ito.
Basahin muna natin to ng direkta. Bakit ganito? Verofiles.org. Chinese yung lumabas eh. Akala ko, eto no, binakita natin sa balita kanina. Ipatagalog natin kay ChatGPT para hindi ko na po kailangang ipaliwanag sa inyo at babasahin na lamang natin. Yan, patagalog natin kay ChatGPT. Translate this in Tagalog. Yan. Ito po ay hango sa panulat ni Antonio Montalban, no? Na sa nakita kong post niya po sa Facebook, separate, mamaya sa ating pagpapatuloy ng live streaming na ito, meron siyang question dito kay Mayor Magalong na 2016 inamin ng mga Diskaya sila nag-flourish. Pero bakit daw si Magalong ay nag-imbestiga 2022 na? Sige, mamaya na natin puntahan yon. Ito muna, basahin po natin in Tagalog yung kanyang panulat. Hindi ko alam, ang isang kaibigan ko sa mahabang panahon ay matagal na palang kaibigang ng pamilya o kaibigang pampamilya ng pamilya ni Sara Diskaya. Maingat ang aking kaibigan sa pagbabahagi ng impormasyon dahil sa takot na mabantayan ng pamilya, lalo na ng asawa ni Diskaya na si Curly. May takot pa ngang mapatay ayon sa kanya. Nang suriin ko ang impormasyong ibinahagi, may mga detalyeng kapansing-pansing hindi nabanggit sa dalawang kontrobersyal na panayam ni Sara at Curly Diskaya sa mga broadcaster na sina Julius Babaw at Corina Sanchez. Mula pa sa umpisa, may kakulangan na dahil itinuring ang mga panayam bilang lifestyle pictures. Dahil dito, walang investigative na anggulo kahit pwede sanang humantong sa mas makatotohanang pagtalakay kaysa pagpapakita lamang ng payong na Rolls Royce. Kaugnay nito, ang pahayag ng mamamahayag na si Chelo Banal Formoso ang mabigat na tumama sa usaping etika sa media tungkol sa panayam kay Diskaya. Sabihin na nating hindi bayad na placement ang Diskaya piece. Sinasabi nilang ito'y isang lifestyle picture. Sige, mabuti. Pero noong nakita na nila ang dambuhalang garahe at ang napakamahal na kotse, dapat agad na naging investigative story iyon. Lubos na tinumbok ni Chelo ang pagkakamali. Pero dagdag ko lang ito mga tol dahil nga po sa pagkakamali na yan ngayon hindi makatanggi ang mga Diskaya kaya wag na nating sisihin pa in particular si Julius Babaw dito. Ang laki po nung naitulong ng interview na yon. Pero syempre sa mga journalist, nasa profession sila, hindi nila masisisi siguro ang kanilang mga sarili dahil trabaho talaga nila yon Walang duda, ang kwento ng mga Diskaya, ulitin ko po yung binabasa natin, lubos na tinumbok ni Chelo ang pagkakamali. Parehong panayam ay nagbulag-bulagan kahit alam na kontratista ng mga proyekto ng gobyerno ang mga Diskaya. Para bang wala lang sa kanila ang garapalang pagpapakita ng yaman. Ang pagkakaroon ng mga mamamahayag na walang kritikal na lente ay dapat ikabahala ng publiko. Dapat magsuot ng sako at lisanin ng kanilang propesyon ang dalawa. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong naglabas ng impormasyon tungkol sa mga Diskaya, gaya ng kaibigan ko. Walang duda, ang kwento ng mga Diskaya ay naging usaping pambansa na nagbukas ng sunod-sunod na iskandalo sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Kasama na ang mga nepo babies ng mga pamilyang ito ng mga kontratistang labis ang yaman mula sa nakaw. Post tayo sandali rito. Gusto ko lamang alalahanin po ninyo yung tinatawag na nepo baby sa pamamagitan po ng panonood, pakikinig ng vlog ni Kristan. Kasi si Kristan ang isa sa mga tumalakay talaga rito tungkol sa mga nepo babies na ito In fact, sa kanyang napakarami na pong mga uploaded video at live stream, ito na marahil ang pinakamalaki ang views dahil sa talagang interesado rito ang publiko. Balikan po natin ang vlog na ito ni Kristan tungkol po sa mga nepo babies. Claudine Ko, kadiri talaga tong pamilya niya. At dito sa video na to, pag-uusapan natin sino ba to si Claudine Ko, bakit siya pinag-uusapan ngayon at yung mga tulad niya, at ano ba yung kanyang family tree at connection niya sa problema ng ating DPWH at yung korupsyon na nangyayari sa loob ng ahensyang yon. Hindi lang yun, sa end ng video na to, may special treat ako para sa inyo. At yan, ano yung special treat na yan nitong si Kristan? Alam po ninyo mga tol, dito sa special treat na to ni Kristan, ito ang isa sa katotohanan na pilit tinatago ng mga Duterte supporters.
ang katotohanan na para sa kanila, mahirap lamang o normal lamang ang pamumuhay ng mga Duterte, pero hindi naman po talaga yun ang katotohanan. Sapagkat, ano ba ang katotohanan? Eto, pinoflaunt mismo ng anak nitong si Rodrigo Duterte ang kayamanan po nila. Kayamanan, partikular, nitong si Kitty Duterte. Kung sino to? Si Kitty Duterte. Yan, si Kitty yung OG natin sa mga Nepo babies dahil bago pa nakilala itong mga Claudine ko, sina Vernice, sina Diskaya, Kitty Duterte trended already on social media dahil sa pagmamalaki niya at pagmamayabang niya sa dami ng kanyang mga luxury bags at luxury clothing at luxury lifestyle. At dahil sa kanya, nabubuking tuloy yung tatay niya na nagmamalaki na simpleng tao lang daw siya at hindi daw sila mayaman. Kaya nagtataka talaga ako sa mga DDS na to kung naniniwala ba talaga sila na yung iniidolo nila ng mga Duterte ay hindi daw mayaman na simple lang daw. Kitty Duterte is proof na mayaman itong mga Duterte na to. At sa pagkaalam ko at pagbasahin niyo yung mga kumakalat na mga balita sa Davao, lumalabas na open secret naman daw yung yaman ng mga Duterte. Alam naman nila na mayaman ng mga Duterte dahil sa kanilang pangungurakot. At ngayon, dahil din sa mga Nepo babies na to, sila ang lumalabas na resibo na kailangan natin para makita kung gaano katarantado itong mga pamilyang to na either nasa gobyerno o may kontrata sa gobyerno. At sinasabi ko sa inyo, itong mga binanggit ko ay konti pa lang yan sa dami ng... Konti pa lang sa dami, no? Balik tayo dito po sa binabasa po natin na panulat ni Antonio Montalban. Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong naglabas ng impormasyon tungkol sa mga diskaya, gaya ng kaibigan ko. Walang duda, ang kwento ng mga diskaya ay naging usaping pambansa na nagbukas ng sunod-sunod na iskandalo sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno. Kasama na ang mga Nepo babies ng mga pamilyang ito ng mga kontratistang labis ang yaman mula sa nakaw. May isang tanong si Babaw na pwede sanang nagbago ng direksyon ng panayam. Tinanong niya si Sara Diskaya, ano ang naging daan nila sa tagumpay? Walang alinlangan, walang pananagutang sinagot ni Diskaya nung nag-DPWH kami. At ito ang isa sa hindi maitatangging katotohanan ng mga Duterte supporters batay po sa naging kasagutan nito pong si Sara Diskaya. Kailan sila nagsimula sa flood control projects? Pakinggan po ninyo ang sagot ni Sara Diskaya sa katanungan mismo ni Senator Ronald De La Rosa. Ang mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Natulala si Senator Ronald De La Rosa. Unwittingly ba? O katangahan lang talaga yan? Tinanong niya ang isang bagay na ang kasagutan sasampal sa katotohanan na nag-flourish ang Diskaya Construction sa panahon ng nakaraang administrasyon at nagpatuloy ito sa kasalukuyang gobyerno. Pero ang maganda, mukhang matatapos na sila sapagkat tinututukan na sila ngayon ng gobyernong ito sa mga kalokohang pinaggagawa nila sa mga nakalipas po na mga taon. Ituloy po natin ang pagbasa dito po sa panulat ni Antonio Montalban. Ayon sa kaibigan ko, hindi iyon ang buong kwento. Ito na. Nagsimula ang Diskayas sa pagkakaroon ng malalaking kontrata nang tulungan sila ng mayor ng Pasig. Sino ang mayor ng Pasig na iyon? Lumipat muna tayo ng kaunti sa London. May dalawang magkapatid na babae na ipinanganak ng sunod-sunod, ngunit mula sa magkaibang ama. Sa isang Pilipinang kasambahay doon, bilang kapanganakan, sila ay British citizens. Nang mag-asawa ang ina ng isang Pilipino na ang apelyido ay Cruz, ibinigay nito ang kanyang apelyido sa dalawang anak, kaya sila ay naging sina Cesara Cruz at Lisa Cruz. Pumanaw na ang ama nilang si Cruz, ilang taon na ang nakalipas. Pagtanda nila, parehong naging kasambahay sina Sara at Lisa. At si Lisa ay nagtrabaho rin bilang dental assistant. Pagkatapos ng trahedya noong 9/11, noong 2001, naghirap ang pamilyang Cruz at nagdesisyong bumalik
sa Pilipinas. Sa bahay nila sa Barangay Bambang, malapit sa palengke ng Pasig. Dagdag ko lang ito, naalala ko tuloy nung ako po'y teenager pa lamang, namamasada na po ako dito po sa Pasig City ng tricycle. At kabisado ko po ang bawat sulok, kalsada at iskinita diyan po sa Barangay Bambang sa totoo lang. Tuloy ko po ang binabasa natin. Sa Pasig, nakilala ni Sara ang isang walang trabahong lalaki na si Pacifico Curly Discaya II na residente rin doon. Nagbunga ng pagbubuntis ang kanilang relasyon, kaya't napilitan silang magpakasal at nakitira sa ina ni Sara at Lisa. Hirap sila sa kawalan ng trabaho. Dito sila humingi ng tulong sa mayor. Ang mayor na ito ay hindi basta-basta. Mga PI kayo! Wala po sa panulat ni Antonio Montalban yun. Ako lang po ang nag-adlib. Kasi naalala ko nung mga bata pa kami, partikular yung kapatid ko, yung grupo nila sa basketball team nagsolicit sa opisina ng dating mayor. Mga PI kayo! Pati ba naman yan? Bibigay nyo problema rito sa akin. Nagsusolicit lang ng tulong para sa team. Ganun po yung ugali ng matandang Eusebio. No? Palamura. Tuloy po tayo sa binabasa po natin. Ang mayor na ito ay hindi basta-basta. Siya ang half-brother ng kanilang ina, si Vicente P. Eusebio. And I still remember, nung bata pa kami, sa Quaresma Compound, ngayon ay kinikilalang Arboleda Compound, Barangay San Miguel. Nung nagsisimula pa lamang to si Mayor Vicente P. Eusebio, napaka mapagkumbaba nito . Hanggang doon sa squatters area namin, kung makipagkamay, talagang wagas na wagas nang kumukuha pa lamang ng boto. Pero nung nanalo ito, nako, takot-takot na mura inaabot ng mga opisyalis ng lugar namin . Tandang-tanda ko yon, bata pa ako noon. Tito ni Sara. Sabi dito sa panulat ni Antonio Montalban, tito pala ni Sara Discaya, si Vicente P. Eusebio, kung ang pagbabasihan po natin ito. Dami kong adlib, pasensya na kayo nagbabalik tanaw ako sa nakalipas dito kasi ako lumaki sa Pasig. Si Uncle Enteng, ang nagsimulang maghari sa Pasig City Hall mula 1980 bilang Vice Mayor ni Emiliano Caruncio Jr. Naging mayor siya mula 1992 hanggang 2001. Sinundan ng kanyang asawa na si Soledad C. Eusebio mula 2001 hanggang 2004. Bumalik muli bilang mayor mula 2004 hanggang 2007. Panahong humingi ng tulong ang mga krus. Napakagalante ng alok. Ibinigay niya lahat ng construction project sa Pasig sa kanila. Saan ang galing ang kapital? Tiyak, hindi sa mga walang trabaho na sina Discaya. Maaaring mula ito sa nakaw na pondo ni Eusebio mismo. Binabasa ko lamang po ang panulat ni Antonio Montalban. Tuloy po tayo sa pagbasa. Sa isang iglap, naging Class A contractor ang Discayas. Posible ring dummy corporation lamang sila ng mga Eusebio. Ang Eusebio ay dynasty sa Pasig, ay kakaibang kaso ng merry-go-round. Ang pinsan ni Sara na si Robert Bobby Eusebio ang pumalit bilang mayor mula 2007 hanggang 2013. Mula 2013 hanggang 2016, asawa ni Bobby na si Maria Belen Maribel Andaya Eusebio ang mayor. Si Maribel ay mula rin sa pamilyang pampolitika sa Naga. Bumalik si Bobby bilang mayor mula 2016 hanggang 2019. Dito nagtapos ang pagmamayani nila nang manalo si Vico Soto noong 2019. Ganito kalalaking problema ang tinubos ni Vico sa Pasig. At salamat sa aming mayor, no? Wala na pong pagkakautang ang Pasig City kasi napakagaling po talaga ng mayor namin dito, si Vico Soto. Kaya malinaw ang pagtakbo ni Sara bilang mayor nitong halalan 2025 ay pagtatangka na bawiin ang City Hall para sa mga Eusebio. May kakayahan siya. Sa puntong iyon, bilyonaryo na sila. Mas lalo pang naging mapagbigay si Bobby nang siya ang mayor, kaya't nakapagpatayo pa ang Discayas ng iba't ibang construction firms para magmukhang may kompetisyon sa bidding ng Pasig. Pero lahat sila rin ang may-ari. Ang kapatid ni Sara na si Lisa Cruz Castillo ay purchasing manager ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Isa sa mga kumpanyang itinayo ng mag-asawang Discaya. Siya ang inatasan sa pagbili ng heavy equipment at ang St. Gerard ay na-blacklist ng DPWH noong 2020. Why, Delilah? Bakit 2020 lang na-blacklist?
Ngunit 1 taon lamang ang kumpanya ay ipinangalan sa panganay na anak ng mga diskaya na si Gerard. 1 taon lang na blacklist, 2021, okay na ulit ang St. Gerard, panahon ng Duterte administration. Paano lulutasin ang problemang tulad ng mga diskaya? Dapat permanenteng alisin sa anumang proyekto ng gobyerno ang lahat ng kanilang construction firms. Kaya nga ito pong nakalipas na araw, di ba? Binawi ng PCAB yung lisensya ng Diskaya Construction Companies. Sana hindi po yun ingas-kugon. Baka pagka lumipas lamang po ang issue na ito, makakuha na naman sila ng panibagong lisensya. Sana hindi po matulad sa nakalipas na panahon. Dapat sampahan sila ng kasong plunder. Lahat ng kanilang mamahaling sasakyan sa garahe ay dapat kumpiskahin at ipagbili ng gobyerno. Ngunit may babala. Dahil sa kanilang yaman mula sa gobyerno, madaling makakatakas ang magkapatid na Cruz bilang mga British citizens. Kikilos ba ang gobyerno ngayon para maiwasan ang isa na namang pagkakawala ng pananagutan? At if you still remember mga tol, balikan po natin kung bakit tumakbo sa halalan ito pong si Sara Diskaya. Ayon po dito sa dokumentaryong ginawa ng Rappler, pakinggan po natin. Kaya pala tumakbo si Sara Diskaya. Uy! Naalala niyo nung eleksyon nung tumakbo siyang mayor ng Pasig laban kay Vico Soto? Sa bawat attempt namin na maka-one-on-one interview si Sara Diskaya, lagi siyang tumatakbo papalayo. Like this one, nung March 28, campaign kick-off niya yan, tsaka nung kanyang Team Kaya Disc dun sa may bahay niya sa Bambang Pasig. Sabi kasi niya dun sa speech niya, gagawin daw niyang smart city ang Pasig, pero hindi siya nagbigay ng detalye. So, we wanted her to elaborate. Yun, ano po yung program nyo para sa if you become mayor of Pasig? Actually, hindi pa kami nag-kick off for the programs. So, we will be discussing this during our focuses, hindi pa dito. Yung tanong ko, lay up lang sana for the bigger question na, di ba contractor kayo? So, kung ang programa nyo ay gawing smart city ang Pasig City, kayo rin ba yung kukuha ng kontrata at mag-execute? She seemed to be rushing to the elevator. Yes, may elevator yung bahay nila. And nga yung asawa niya si Curly, paakyat dun sa elevator. That was moments before that very short interview with Sara. So that night, wala na ako ibang choice kundi maghintay ng iba pang chance to talk to her again. That chance came 1 month later, April 28. Wrapping up na ang kampanya. So, ibinida niya ulit yung kanyang plano na gawing smart city yung Pasig. Infrastructure was her biggest campaign platform. Infrastructure. Tapos nagmamay-ari ng iba't ibang kumpanya para po sa construction. At pilit pong iniiwasan yan ni Sara Diskaya na sagutin nung panahon na siya po'y nangangampanya. Sinagot niya lamang yan for the first time na mapapanood natin dito sa vlog na ito nung panahon mismo ng halalan. At ang nakakagulat doon, sa panahon na yon ng halalan, siya po ay kauna-unahan pa lamang boboto sa kanyang buhay. Kaya nga ang malaking katanungan dito, kailan ba naging Pilipino itong si Sara Diskaya? Kasi pinanganak po siya sa United Kingdom . Kaya ang kanyang, 'di ba, napakinggan naman po natin, nabasa natin kanina, ang kanyang citizenship, silang magkapatid ay British . Kailan siya naging Pilipino, no? Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pero kapansin-pansin din na sa lahat ng campaign stop niya na napanood o napuntahan ko, hindi siya nagdi-disclaimer na yung kumpanya niya ay mag-i-inhibit sa pagbid para dun sa mga kontrata sakaling siya yung manalong mayor. Nasa batas kasi na bawal kang maging opisyal ng gobyerno at contractor at the same time. So meron siyang glaring na potential conflict of interest. Anyway, noong April 28, nag-abang kami after ng sortie para tanungin siya. Hi ma'am, sir. Hello po, bakit nyo ka tinutulak, sir? Bakit nyo ka tinutulak? Okay, so this time, just as I was asking that question, tinulak ako ng isa sa mga vlogger na laging nakabuntot sa kanya. Tapos ayun, tumakbo na siya papunta dun sa may sasakyan niya na naghihintay dun sa kanto. At alam nyo ba na sa panahon ng pangangampanya na yan, may mga umamin sa akin, kapwa ko vlogger, na binayaran para lamang isulong ang kandidatura nitong si Sara Diskaya. At may umamin din na binayaran para sirain ang reputasyon ng aming mayor dito po sa Pasig City. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Okay, so on that time, meron kaming standing invitation sa kanya na magpunta sa office namin sa Rappler para ma-interview namin siya one-on-one. Never natuloy. So at that point, we were like, oh well, we did our best.
But wait, nung May 12, araw mismo ng botohan, nagpa-interview siya dun sa mga taga-media na nag-cover sa pagboto niya. Nobody asked her, but she said, Sobrang excited. Syempre, first time. It's also the first time for me to vote. So, sobrang excited. Sobrang new experience for me. First time niyo po mag-vote, ma'am? Yes. Oh. I mean, imagine, nauna pa siyang kumandidato kaysa bumoto. Okay, so eto na. The last chance to shoot my shot bago matapos ang eleksyon. The question I've been trying to ask you is, pagka po natuloy kayong maging mayor and gagawin na po yung infrastructure projects na pinangako po ninyo, just for the record po, will St. Gerard participate in them? No, definitely not. That's a question that I really don't get. Ang St. Gerard hindi magpa-participate. How about the other 8 companies? Na sinasabi niyang nag-divest siya pero di naman pala. Tuloy tayo. Kasi under RA 9184, no? Bawal mangontrata up to the 3rd degree. Sumusunod naman tayo eh. Oo. Take note na nung panahon na yon, ang binabanggit lang niya na kumpanya niya ay yung St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Ngayon, alam na natin na siyang pala yung kumpanyang pag-aari niya kasi inamin na niya sa Senate hearing. Inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? Records will bear me out. Ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang tanong na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ayaw sumagot. Hindi, sagutin mo. Sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Senator Erwin. So, anong point ng video na to? Ngayong malayo pa ang susunod na eleksyon, dapat simulan na natin kilatisin yung mga pumuposturang tatakbo. Yan ang dapat natin gawin. No? Maghalal po tayo ng mga kandidato na sana hindi po kukurapin ang pondo ng taong bayan. Meron pong isang senador ngayon na sinasabing malinis siya. Ito po si Senator Bongo. Sabi niya noong September 1, 2025, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. Si Senator Bongo, alam naman po nating lahat, siya po ay kanang kamay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon po dito sa dokumentaryo din po ng Rappler, alamin natin ang koneksyon ng Diskaya Construction Company sa pamilya nito pong si Senador Bongo o yung construction family nila. Panoorin po natin ito. Ng tatay ni Senator Bongo, sa paghalukay ng Rappler, nalaman namin na may koneksyon ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Davao Region ng 2017 amounting to 816 million pesos. Ako si Jairo Bolledo and I am the reporter who worked on this story. Pahiram na ilang minuto at i-walkthrough kayo kung paano namin nakuha ang findings namin. Matagal na yung information na may connect ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction. 2018 pa lang ay nireport na ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na maraming nakuhang kontrata ang family ni Bongo sa Davao Region pagkaupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. At nabanggit na nga po doon yung St. Gerard Construction na pag-aari ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly. Ngayon napipiga ang mga Diskaya sa dami nilang contracts ay naghalukay tayong muli. Para makita kung gaano karaming kontrata ang nakuha ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ay pumunta ako sa DPWH website. Dito sa DPWH, pili ka lang ng region na target. Sagutin natin tong tanong nitong si Selegna Relimse. Sabi niya, "Hi Lods, kamusta po?" I believe, di mo naman ako dapat tawaging Lods, ano? Kasi first time lang kitang nakita na nanood sa akin. Ask lang po, if kung si Romualdez pinsan ni PBBM ay kasama dyan sa mga kurap. For that matter, basahin po natin ang i-skip muna natin sandali ito. I-post muna natin yung nire-reactionan natin dyan na video. At isingit po natin ito. Si Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng House of Representatives, ay sumulat kay Morning Coffee Tots. Basahin po natin ang tungkol po dyan. Kasi ito na po ang sasagot sa katanungan po ninyo. No? Hanapin ko lamang
yung tungkol po dyan. Eto, no? Ipatagalog natin kay ChatGPT para hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Yan. Babasahin lang natin in Tagalog. Translate this in Tagalog. Ang laking tulong ng ChatGPT, ano? Ayan. Ito po ang sasagot sa inyong katanungan. No? Kasi baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko si Speaker Martin Romualdez dito. Ako po'y walang koneksyon sa opisina niya. Hindi po ako connected vlogger sa House of Representatives. At inaamin ko naman, nagkasakit po ako, nagkasakit ang aking asawa, pero ang maganda doon, nakatulong ang opisina ni Speaker Martin Romualdez sa hospital bills po namin. At hindi naman po dahil doon ako'y tumatanaw ng utang na loob personally sa kanya. Tumatanaw ako ng utang na loob dahil naging lingkod bayan siya na tumulong partikular sa aming mag-asawa sa oras ng aming pangangailangan. Kaya ayoko pong manggaling sa akin ang pagsasabi kung siya po ba'y corrupt o hindi corrupt. Ito po, babasahin ko. Kapag may tugon ang House sa Morning Coffee Tots. Matagal-tagal na rin akong sumusulat ng Morning Coffee Tots. Pinagtahi-tahi ang mga nakukuha ko mula sa mapagkakatiwalaang sources at sinusubukang makita ang mas malawak na larawan. Yan din ang ginawa ko sa aking post tungkol sa pagkakahawak ni na Martin Romualdez at Saldico sa DPWH scandal. Sa aking pagkagulat, ang artikulong iyon ay nakakuha ng tuwirang tugon mula mismo sa House spokesperson si Attorney Princess Abante. May sinabi siya na hanggang ngayon ay tila mabigat para sa akin na malawak ang mambabasa ng MCT. Mula mismo sa House, ang pagkilalang iyon ay nakakalula pero totoo siya at kaakibat nito ay responsibilidad. Hindi lang basta panghuhula sa mga pattern ang dapat kong gawin. Kailangan ko ng konteksto mula sa mga taong nasa loob mismo, kaya't pinahahalagahan ko ang kanyang email. Kasabay nito, iminungkahi rin ang kanyang mensahe na ang isinulat ko ay maaaring makapanlin lang sa publiko. Isang seryosong paratang iyon. Narito ang kanyang email ng buo. Mahal na Ginoo, mahal na Gino ng Morning Coffee Tots. Bilang isa sa iyong regular na mambabasa, nabahala ako nang makita sa iyong page ang artikulong Martin Romualdez and Saldico's Grip on the DPWH Scandal. Ito ay naglalahad ng mga akusasyon na parang katotohanan at nanganganib na malinlang ang publiko. Dahil sa lawak ng iyong readership, nararapat lamang na makuha nila ang buong kwento. Una, akusasyon ay hindi hatol. Sinasabi ng artikulo na si Speaker Martin Romualdez ay peke ang mga dokumento at nagnakaw ng bilyon-bilyon. Hindi ito totoo. Ang mga ito ay hindi pa napapatunayang reklamo na isinampa ng mga kalabang politikal. Wala pang korte na nagpatunay na siya ay guilty. Ni ang Korte Suprema ay hindi nagdeklara na illegal ang budget. Hiningi lamang nito ang mga kopya para sa pagsusuri. Ang pagsasabi ng kabaligtaran ay hindi patas. Ikalawa, hindi kasali ang speaker sa BICAM. Marami sa batikos ay nakatuon sa Bicameral Conference Committee kung saan pinag-uugnay ng House at Senado ang kanilang mga bersyon ng budget. Simple lang ang katotohanan. Hindi kasapi ang speaker sa BICAM. Wala siyang upuan sa deliberasyon nito, kaya't hindi niya madidiktahan ang linya por linyang resulta. Sa katunayan, para sa 2024 budget, mas mababa ang inaprubahan ng House para sa DPWH. Ang pagtaas ay nangyari lamang sa BICAM conference na siyang nagtakda ng mas mataas na halaga. Ang pagsisi sa speaker dahil dito ay nakapanlin lang dahil wala siyang papel sa mga closed door talks ng BICAM. Ikatlo, ang small committee na mali ang pagkakalarawan. Inilalarawan sa artikulo na ang small committee ay lihim na kasangkapan na imbento ng speaker. Mali ito. Matagal nang umiiral ang mga committee ito sa iba't ibang administrasyon. Ang mahalaga, sa ilalim ni Speaker Romualdez, ito ay inalis. Simula 2026, bukas na rin sa publiko ang budget discussions. Iyan ay reforma, hindi korupsyon. Ikaapat, hindi naiintindihan ang papel ng DPWH. Sinasabing naka-lock out ang Department of Public Works. Ngunit ayon sa batas, ang Kongreso
hindi ang mga ahensya ang nagtatakda ng final budget. Ang papel ng DPWH ay magpatupad. Kung mahina ang monitoring system ng ahensya, iyon ay panloob na problema, hindi ebidensya ng pagnanakaw ng Kongreso. Ikalima, politikal ang panawagang suspensyon. May ilan na nananawagan ng preventive suspension laban sa speaker, ngunit kailangan ng ebidensya ng pakikialam sa ebidensya o sa mga testigo para rito. Wala namang ganoong ebidensya. Sa halip, tinanggap ni Speaker Romualdez ang mga reforma at transparency measures. Ang pagtutulad sa kanya na parang magnanakaw na nagbabantay sa vault ay insulto lang, hindi katotohanan. Ika-6, maling gamit ng halagang nawawala. Paulit-ulit na sinisisi sa speaker ang 118 bilyong pesos na wala sa flood projects. Ngunit sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ang bilang na iyon ay tumutukoy sa sistematikong pagtagas ng pondo sa loob ng mga dekada. Ang pagsisi sa isang tao o isang taon para sa dekada ng problema ay hindi tapat. Alam naming nababalisa ang mga tao sa mga kwento ng korupsyon, kaya't isinagawa ang mga reformang ito. Inalis ang small committee. Simula 2026, bukas ang bicameral budget talks. Mas mahigpit ang oversight sa mga proyekto. Hindi takot ang speaker sa pagsusuri. Ang karapat-dapat sa kanya at sa publiko ay patas na pagtingin. Ang mga akusasyong walang patunay ay hindi dapat ilathala na parang katotohanan. Ang bawat piso ng budget ay dapat magsilbi sa pamilyang Pilipino, hindi sa mga politikal na agenda. O gumagalang, Attorney Princess Abante, ang House spokesperson. Ano po ang naging tugon sa email na yan? Nito pong si Gino ng Morning Coffee Tots. Akusasyon versus hatol. Tama siya. Ang mga kasong isinampa sa ombudsman ay hindi hatol. Ang isinulat ko ay mula sa mga opisyal na reklamong inihain ni Pantaleon Alvarez at iniulat ng Inquirer, Philstar, Tribune at iba pa. Tinuring ko ang mga iyon bilang bahagi ng public record, hindi hatol ng korte. Inaamin kong dapat ay mas malinaw kong naipakita ang pagkakaiba. Ang bicameral conference, sabi niya, hindi kasali ang speaker sa BICAM. Technical na totoo, wala siyang upuan doon. Ngunit bilang pinuno ng House, may impluwensya pa rin siya sa buong proseso bago at matapos ang BICAM talks. Kung bilyon-bilyon ang gumagalaw sa ilalim ng kanyang pamumuno, natural lamang na maiugnay siya rito kahit wala siya mismong kwarto. Ang small committee, tama siya na matagal nang may small committees bago pa si Romualdez. Ang tinukoy ng artikulo ko ay kung paano ito gumana sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kung totoo na ito'y tinanggal at bubuksan ang BICAM talk sa 2026, iyan ay reforma na dapat kilalanin at nagpapasalamat ako sa kumpirmasyon. Papel ng DPWH. Punto niya na Kongreso ang nagtakda ng final budget, hindi mga ahensya. Tanggap iyon. Ngunit ang nakababahala at siyang tinukoy ko ay mismong mga opisyal ng DPWH ang umamin na wala silang access sa deliberasyon ng BICAM. Kahit tawagin itong lockout o excluded, pareho ang epekto. Kulang ang technical oversight. Mahalaga iyon kung bilyon-bilyon ang inilaan sa flood projects. Panawagang suspension. Sinasabi niyang politikal ang panawagang suspension. Maaaring ganoon nga. Ngunit sumasalamin ito sa pangamba ng publiko na maaaring gamitin ng makapangyarihang tao ang impluwensya nila para baguhin ang investigasyon. Kaya't iminungkahi ang preventive suspension. Hindi bilang hatol, kundi bilang proteksyon. Sa 118 billion pesos, sabi niya, ang bilang ni Recto ay tungkol sa dekada ng pagtagas, hindi sa isang tao o isang taon. Malamang o mahalaga ang paglilinaw na iyon. Inugnay ko ito sa mga kasalukuyang eskandalo, kaya't maaaring napalakas ang koneksyon. Gayunman, sa taong bayan kapag narinig nila ang 118 billion pesos na wala, iniuugnay nila ito agad sa mga kasalukuyang issue. Ang persepsyon na iyon ang nagpapalakas ng kawalan ng tiwala. Bakit tinanggap ko ang mga pagwawasdo? Gusto ko ring ipaliwanag. Tinatanggap ko ang mga pagwawasdo. Ang ginagawa ko ay madaling magkamali dahil ipinagdurugtong-dugtong ko ang impormasyon mula sa labas. Ito ang pananaw ko.
at ang alam kong maaaring kulang o minsan ay mali. Kaya't mahalaga ang usapan kasama ang mga tao sa gobyerno. Kailangan natin ang palitan ng pananaw para mas maintindihan kung paano talaga gumagana ang sistema at higit sa lahat para makapili ng tama pagdating ng eleksyon. Saan ako nakatayo ngayon? Paninindigan ko ang sinulat ko bilang personal na refleksyon sa mga pampublikong ulat. Anyways, kayo po ang humusga kung may pananagutan si Speaker Martin Romualdez. Pero para sa aking pananaw, ang unang dapat na sumagot dito at magpaliwanag ay itong si Congressman Elizalde Co na ayon po dito po sa dokumentaryo ng Rappler ay meron pong empire na tinatawag. Panoorin po ninyo ito. Aming inimbestigahan si Congressman Zaldico. And here's what we found. We know Zaldico today as among the main architects of the controversial 2025 national budget. Zero subsidies to PhilHealth, funding cuts sa DepEd, at billion-bilyong budget para sa EUDA program na AKAP, na brainchild ni Speaker Martin Romualdez. Weeks after President Marcos signed the budget, Congressman Zaldi was abruptly removed as chairman of the House Appropriations Committee. Sabi niya, kusa raw siyang nag-resign due to health issues. Pero naniniwala ba kayo doon? Before his rise to politics, Zaldico was... Alam niyo mga tol, yung pagkakatanggal ni Zaldico sa Committee of Appropriations last year, senyales na ito na napapansin na ng ating Pangulo ang mga kawalanghiyaan na nangyayari sa budget. Tuloy po natin ang pakikinig. Was never a nobody. Kilala siya sa Bicol bilang isang matagumpay na negosyante. In particular, he co-founded Sunwest Construction in the 1990s. And under his leadership, it has become a super contractor of the Philippine government. Noong administrasyon pa lang ni